Humingi na nga ng tulong ang Sergeant at Arms ng Senado sa Police Regional Office 11 sa Davao upang ipatupad ang warrant of arrest na inilabas ng mataas na kapulungan para sa pag-aresto kay Apollo Kibuloy. Ang pag-aresto kay Pastor Kibuloy ay dahil di umano sa kanyang paglabag sa contempt. Matapos niyang paulit-ulit na tumanggi na dumalo sa mga pagdinig ukol sa mga alegasyon ng pang-aabuso sa sexual, na inyaka lang ginawa ng leader ng Kingdom of Jesus Christ. Ayon kay Major Catherine De La Rey, tagapagsalita ng Pro-11, kanilang tinanggap ang sulat mula sa Sergeant at Arms ng Senado noong March 28 na humihiling ng tulong ng pulisya. Gayunpaman, ayon kay De La Rey, wala pang kopya ng warrant of arrest na natanggap ang pulisya laban kay Kibuloy. Bukod sa kaso ng contempt, nahaharap din si Kibuloy sa mga kriminal na kaso sa mga trial court sa Davao City at Pasig dahil sa alegadong pang-aabuso sa sexual at human trafficking. Si Senator Risa Hontiveros, na namumuno sa komite ay tumangging magbigay ng komento ukol dito upang hindi maapektuhan ang susunod na galaw ng Sergeant at Arms ng Senado. Pag-serve ng warrant of arrest ni Pastor Apollo Kibuloy, yung galing ba sa Senado? Minomonitoring ko ito, binabantayan ko kasi excited ako kung anong mangyayari sa pag-serve ng warrant of arrest. If I'm not mistaken, March 18 or 19 pa yung pagpirma ni Senator Zubiri sa warrant of arrest. So ang aking in-expect yung kagad-agad i-serve. Kaya lang, ang tagal. Last week, nabasa ko sa news na ang Davao Regional Police Office nagsabi wala pa mang coordination ng Senate Sergeant at Arms sa amin, wala pa. I think wala. Bakit naman? Ang tagal. Okay, itong headlines ng Philippine Star ngayon, sa wakas, meron na. Nagko-coordinate na ang Senate Sergeant of Arms. Headline, Senate asks Davao Police help in Kibuloy arrest. April 3 na ngayon. Okay, according to the spokesperson ng Davao Police Regional Office, si Major Catherine De La Rey, nakatanggap sila ng letter from the Senate Sergeant of Arms on March 28 requesting for police assistance. March 18, yung warrant of arrest na pirmahan, why would it take 10 days bago maka-coordinate sa Davao Regional Police Office? To me, napakabagal na reaction yun. Bakit kaya ang tagal? It took them, interesado ba sila na i-serve o napakabagal yun? 10 days. Ito pa, ang medyo, I'm sorry sa tingin na ito may standard, kapalpakan. Sabi ng spokesperson ng Davao Regional Police Office, up to now, the police have yet to receive a copy of the warrant of arrest issued against Kibuloy. So ang nakarating lang sa Davao Regional Police Office is just a letter signed by the Senate Sergeant of Arms requesting assistance. Ang tanong, bakit hindi pa inattach doon ang warrant of arrest? Ang alam ko, 1 page lang yun or 2 pages. If that is a letter. Sabi, pinadala na lang yun by email. Ganun naman, paperless transaction na ngayon eh. Digital age na tayo ngayon, kaya dapat sana yung mabilis. Tapos i-attach mo na yung Ito, lumalabas, ang natanggap ng Davao Regional Police Office is just a letter. Kailangan din ng police yung copy mismo ng warrant of arrest. So again, to me, these are medyo konting bureaucratic procedure na napakabagal. Interesado ba sila na talagang determined ba sila na arestuhin si Pastor Kibuloy? Bakit ang bagal nila? Okay, so ang tanong ngayon is,
Hihintayin pa ba ng pulis sa Davao ang pagdating ng Sergeant at Arms bago nila puntahan si Pastor Kibuloy? To me, ang dapat mag-serve ng warrant of arrest yung Sergeant at Arms, hindi yung pulis. Ang pulis mag-assist. So siguro ang mangyari, sulat lang yung pinadala, hindi binigyan ng copy ng warrant of arrest. So in the coming days or weeks, I don't know kung kailan, darating yung Sergeant at Arms ng Senado, pupunta sa Davao Regional Police Office, and then, iskortan ng pulis ang Sergeant of Arms, pupunta na, hahanapin kung nasaan si Pastor Kibuloy. So, napakabagal na proseso. Anyway, bahala na sila kung magabagal o mabilis. Akin lang ito, nababagalan ako sa ganong, once na pinirmahan, i-serve mo na. Siguro nagbakasyon pa. Nag-Holy Week break pa. Ay, nako. Ito ang exciting part. Pag i-serve na ang warrant of arrest, anong mangyayari? Nasaan ngayon, saan nila hahagilapin si Pastor Kibuloy? May statement ang Davao City Police Office nito ngayon, we do not know where Pastor Kibuloy right now, sabi ng Davao City Police Office. Na bagay naman na, sino ba yung nagreklamo? Si Makabayan Black Congresswoman Franz Castro, nagreklamo, grabe naman kayo mga polis, imposible hindi nyo alam. Ako alam ko kung nasan si Pastor Kibuloy. Nandyan lang siya sa Prayer Mountain ng KOJC. Hindi na yan lalayo. Kailan maluwang ang Prayer Garden o Prayer Mountain. So pupunta sila doon, iserve. Okay, nandun yung mga workers. Senaryo tayo ako yung Sergeant of Arms. Okay? Sinaman ako ng pulis. Kahit gaano kadami ng pulis. Will there be violent resistance from KOJC members? My analysis is hindi. Kung sa KOJC sila, walang mangyari. Kasi, alam ko, law-abiding citizens, itong mga KOJC members. Doon lang sila. Napakaganda yung lugar na yan. Hindi ko pa napunta ng personal. But maswerte yung mga vloggers na inimbita ni Pastor Kibuloy na pinapasok doon. Nakakaingit. So, napakagandang lugar. So, I believe doon iserve ang warrant of arrest. Papasok sila. Okay. Here is the warrant of arrest for Pastor Kibuloy. So, sinong administrator doon? O, ang administrator, si PRRD. PRRD ngayon ang kaharap ng Sergeant of Arms. Baka mapapasaludo pa yung Sergeant of Arms. Si ex-president. Sir, anything we can do for you, sabi ni Tate Digong. Warrant of arrest ni Pastor Kibuloy, sir. Ito po. Sabi, sige, hanapin nyo. Nandyan lang kanina. Hanapin nyo. Hanapin nila ngayon. Saan nila hanapin? Na, I don't know how many hundreds of workers nandun. Okay, paano nila hanapin? Kung nagtago na sa isang lugar doon sa ano. So, ito yung challenge ngayon sa Senate Sergeant of Arms. Paano nila hahanapin? Paano nila aarestuhin si Pastor Kibuloy? That's the challenge. Kaya matitignan natin dito, kung iserve na ang warrant of arrest, ano ba ngayon, April 3? Hopefully, na in the coming days, darating ng Sergeant at Arms ng Senate at iserve na. At ito na yung exciting part. Ano ang mangyayari pag iserve na? Hindi lalayo si Pastor Kibuloy, ulitin ko. Nandiyan lang siya, within Davao lang siya. But dahil maraming nagmamahal sa kanya, yan, KOJC members, mga katutubo, daming katutubo sa Davao na nagmamahal sa mga Duterte, and it goes, mahal din nila si Pastor Kibuloy. Kahit mga Muslims, ang daming mga Muslims, mga kapuspalad na Muslim, tinutulungan sa grupo ni Pastor Kibuloy. So lahat itong mga taong ito nagmamahal kay Pastor Kibuloy,
sa tingin ko, itatago nila si Pastor Kibuloy. Kasi, Senate lang yan eh. Handang harapin ni Pastor Kibuloy ang mga akusasyon sa kanya sa tamang lugar, sa mga korte. Nandun na, nakapile na ang kaso sa Davao City at saka sa Pasig. Yun na yun. Ano ba? Useless na ang hearing ni Senator Hontiveros, trial by publicity lang yun. Yun ang nakakainis. Kaya ako, pabor ako sa ginagawa ni Pastor Kibuloy na huwag mag-attend sa Senate hearing dahil trial by publicity lang yun. Hindi ko, ano ba ito? Kung totoo man o hindi yung akusasyon kay Pastor Kibuloy, the only venue for it to be proven is sa korte. At naipile naman yung kaso, let the court decide para once and for all ma-resolve ng issue na ito. Yung Senate hearing, hindi ako maniniwala yung kay Senator Hontiveros na sabi niya, in aid of legislation? No way. That is in aid of persecution. Gusto lang nilang gipitin si Pastor Kibuloy. Gustong gipitin ng administrasyong ito ang SMNI at yun na nga, i-revoke na nila ang prangkisa ng SMNI. So good luck, Sergeant of Arms ng Senado. Good luck, Senator Hontiveros. Tingnan natin kung magtatagumpay kayo sa pag-arrest kay Pastor Apollo Kibuloy.